that Marcos Jr. is the biggest failure of a president sa isang bansa. Siya po ang pinaka-miserable failure na uri ng presidente, si Marcos Jr. Kaya naging failed government ang mayroon po ang Pilipinas, na mahal mo, parang lover ka niya. Kung makareact ka, Aling Claire Marites, tagapagtahol Castro. No, pinagtatawanan ka ng taong bayan eh. You are out of context. No? And you do not have any right. Wala kang karapatan na pakialaman ang kanilang personal na relasyon. You answer if you want to answer dahil hindi ka magpapapigil sa pagiging bardagol mo at sa iyong pagiging butangera dahil doon ka naman binabayaran sa talent mo. Stick to the context of the real issue. Focus to answer about that. Wala kang masagot eh. Ba't mo pinapasaringan si Senator Amy sa kanyang personal na buhay? No, nangangabit si Senator Amy? Nangangabit? Si Bongbong hindi? Sigurado ka? So, hindi po yun ang issue. Pero kung makareact itong si Claire, the bardagulan queen of Marcos na kanyang barker, parang wagas, parang lover siya ni Marcos Jr. na ginawa at binuo ang ICI para i-cover up si Marcos at si Romualdez at nang mabura o mailihis ang criminal trails ng pagdudugtong sa kanila bilang punong salaring kriminal na may pananagutan dito sa mahigit 1 trilyon pesos na pinagnanakaw at pinandambong at kinurakot sa mga flood control projects. Ilabas at ipakita at ipaliwanag ang report, and then ang ombudsman ay magsasagawa kaagad at mag-execute ng prosecution and case build-up plan para mapanagot at maparusahan at mababawi itong mga pinagnanakaw na kayamanan. Hindi yun ang ginagawa ni Marcos eh. Ayaw sana nating patulan itong pagtatahol ni pambansang barker ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Nang siya ang nag-react, nang nagpahayag ng kanyang Semana Santa na mensahe or the Lenten message ni Senator Amy Marcos para sa kanyang kapatid. No? Nakita ko rin po ito sa social media nung nakaraang araw na parang nakikipag-usap si Senator Amy sa naging habilin at naging gabay sana ng kanilang ama, no, ang diktador na si Marcos Sr. Sabi niya, pasensya po, humingi ako ng kapatawaran o paumanhin sa hindi ko paggabay kay Bongbong Marcos Jr. ng maayos. No, parang nagsisisi siya. No? Whatever is the purpose of that, let's take it at the surface. Na nire-recognize ni Senator Amy Marcos ang mga kapalpakan at mga kasalanan ni Marcos Jr. sa kanyang mga ginawa bilang supposedly Pangulo ng Bansa. At huwag din nating kalimutan na it was Amy Marcos who publicly revealed and exposed ang pagiging drug addict ni Marcos Jr. Which brings us to the point na hindi matinok ang kanyang kaisipan, wala siyang tamang mental health condition para magpapatuloy bilang presidente. Si Amy Marcos po, no, bilang kapatid na nakakatanda ni si Senator Amy Marcos bilang nakakatandang kapatid ateng ni Bongbong Marcos Jr. ang nagbunyag sa buong mundo na ginagawa na drug den ng kanyang kapatid, ng asawa nito na si Lisa, at ng mga barkada nila na nakapalibot kay Marcos na drug den o tirahan ng shabu or cocaine, whatever drugs that may be, as being publicly exposed by Senator Amy sa malawakang pagkilos noon ng Iglesia ni Cristo. Siya din ngayon ang nagsasabi na nagsisisi siya bilang kapatid, nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos na hindi niya ito magabayan, hindi siya makapagbigay ng advice the way it was supposed, instructed to her by their late father Marcos Sr. nang sila po ay
they were growing up. No? Huwag mong pabayaan ang kapatid mo, gabayan mo si Bongbong Marcos Jr. And it was not about personal guidance only, no? Kundi pati sa politika at pamamahala. Ngayon nakita natin that Marcos Jr. is the biggest failure of a president sa isang bansa. Siya po ang pinaka-miserable failure na uri ng presidente, si Marcos Jr. Kaya naging failed government ang mayroon po ang Pilipinas. Kaliwat ka ng krisis, malubhang krisis sa politika, krisis sa liderato, krisis sa panggobyerno, at matindi, malaganap na krisis na pwedeng sumambulat sa malawakang social unrest na kinakaharap sa ekonomiya ngayon at kalagayang pangkabuhayan ng buong bansa. Dahil nga wala sa matinong kaisipan at matinong direksyon at matuwid na pamamahala ang gobyerno. Kaya nagsisisi si Senator Amy Marcos dahil sabi niya hindi ko siya malapitan, hindi ko siya makausap. Maraming nakapaligid, maraming nakabakod, lahat puro kademonyohan ang kanilang ginagawa. In an earlier declaration of Amy Marcos sa isang pagtitipon yun na napakinggan natin sa harap ng religious gathering and anniversary ng Jesus is Lord, na sinasabi niya na napapaligiran ng mga demonyo ang kanyang kapatid. So part ng kanyang pagsisisi sa kanyang Lenten message yun. Aba, ang nag-react, itong akala mo ay syota siya ni Marcos. Ano ba ang blood relations mo? O ano ba ang affiliations mo kay Marcos Jr.? Itong si may talaketok ito sa utak, si Claire Tagapagtahol Castro. Binabayaran natin ito ng mahigit 300,000 a month sa sahod niya. At mayroon pang mga allowances na umaabot sa kalahating milyon lahat. Ang kinukuha nito sa kabanang bayan, nasasayang ito, dapat ipakain ito. Ang pera na kukuha sa kanya ay pambili ng pagkain ng mga mahihirap na pamilya at subsidy sa mga tricycle driver at mga jeepney driver. No? Mantakin mo, mga 6 to 10 million siguro yan ang budget ni Claire Castro para sa kanya lang, para magtahol kay Marcos Jr. sa isang taon. Kababayan, hindi pa kasama siyempre mga diskarte dyan na style nila sa PCO, no? So sinagot niya si Amy Marcos, sabi niya wala naman siyang kinalaman dito, no? At hindi naman siya dapat ang mag-react dito, no? Itong kulukoy at pakialamerang butangera na pangbardagulan ng ang quality nito ni Claire Talaketok Castro. Dami niyang pangalan, ano? Sabi niya baka ikaw ang dapat gabayan. No, may personal siyang atake kay Senator Amy. Sabi niya, ang iyong kapatid, si Pangulong Marcos, ay isa lang ang asawa. Really? Sure ka? How did you know that? Pamilya ka ba? Nandun ka ba nung wala ka pa sa Malacanang at hindi ka pa tagapagtahol ng Malacanang? Alam mo ba kung anong kanyang mga pinaggagawa kumpara kay Amy Marcos? Really, Really? Claire Castro? Hindi kagaya ng iba dyan na dapat gabayan dahil hindi daw nag-i-stick sa isang partner, no? Of course, ang nire-refer niya si Senator Amy na dapat daw gabayan, hindi si Bongbong Marcos. Bobo din ito si Claire Castro, no? Hindi ko alam kung bakit ito ay nakapasa sa bar exam sa pagkaabogado, no? Siguro it does not follow kasi pag nakapasa ka sa bar exam, matalino ka at mayroon kang karunungan na tama. Pwedeng napasa mo ang academic requirements ng abogasiya at ang examination, pero bobo ka pa rin pagdating sa tamang karunungan. Dahil nabubulag ang iyong kaisipan sa baluktot ng mga pananaw para manatili ang iyong poder, kapangyarihan at diskarte sa pera at pondo na napapakinabangan mo. Yan pong epekto kay Claire Castro. Bakit hindi mo sinagot ang sarili mo? May karapatan ka bang komentaryuhan yon, ang personal na buhay na magkapatid na ito? At may karapatan ka bang alamin kung ano ang hugot at pinagmumulan ng mga pinagsasabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid? In the first place, you were not part of their family. You are not part of their family unless you insist yourself to be part of Bongbong Marcos' life. Para alam mo na
wala siyang kabit. Yan bang ibig mong sabihin si Amy may kabit? O nangangabit? Yun ang tono ng iyong sagot eh. Na si Marcos daw isa lang asawa niya, inaalagaan niya pamilya niya. What about Amy Marcos? May pasaring siya. The discourse is not about the personal relations of Marcos Jr. as president to his sister, Senator Amy Marcos. The discourse of the point why Amy Marcos made that kind of Lenten message o mensahe sa Semana Santa patungkol sa kanyang kapatid is about government. Tungkol sa gobyerno yon. Dahil nahaharap ang buong bansa sa malubha, malawak na krisis pang-ekonomiya, maruming laro sa politika ang inaatupag ng mga opisyal ng gobyerno, which brings to the accountability of Marcos how to lead correctly and properly the government. Kaya nagsisisi si Senator Amy na hindi nagagabayan ng kanyang kapatid. It's not about the personal relationship of Marcos Jr. to his sister. It's about how the sister, Senator Amy, should have told Marcos, dahil pareho silang nasa gobyerno, ng tamang direksyon, ng tamang pamumuno, ng tamang panggobyerno, para hindi nabubulok ang lipunan at sambayan ng Pilipino ay hindi naghihirap. Yan ang konteksto ng komentaryo o Lenten message ni Senator Amy sa kanyang kapatid na minasama ni Claire Castro. Lover ka ba ni Marcos Jr.? Ba't ikaw ang nagmamaktol? Ba't ikaw ang to-react? Kung makareact ka, parang lover ka ni Marcos Jr. Yung level at degree ng reaksyon ni Claire Castro, nasasaktan siya na para bang mahal na mahal ya beyond the president si Marcos Jr. kung makareact siya, to the point na kaya niyang atakihin ang personal na buhay ng magkapatid na ito, lalo na si Senator Amy. The discourse was not about their personal relationship. Yung pagpupuna at pagpapaabot ng mensahe ni Senator Amy Marcos kay Bongbong Marcos bilang kapatid ay bilang mga bahagi sila ng pamunuan ng gobyerno, at ang boss mo na si Marcos Jr., ang presidente, may hawak ng kapangyarihan ng Office of the President, at sa kanya bumabalik kung bakit ganyan ang nangyayari sa Kongreso. Puro kabulastugan, katarantaduhan at kademonyuhan laban sa Vice President ay naatupag, hindi naman tumutulong para maampat at matugunan ang krisis na nangyayari sa sektor ng industriya ng langis, sa ekonomiya, sa pagsirit ng mga presyo ng bilihin, ng produktong petrolyo, ng serbisyo sa kuryente, ng public transportation, pagkain, trabaho at ang kabuhayan. Iyon dapat ang sagutin mo. Bakit hindi napapamunuan ng tama, ng matuwid at makatarungan at para sa mamamayan na uri ng pamumuno, hindi na dideliver ng boss mo na mahal mo, parang lover ka niya. Kung makareact ka, Aling Claire Marites, tagapagtahol Castro. No, pinagtatawanan ka ng taong bayan eh. You are out of context, no? And you do not have any right, wala kang karapatan na pakialaman ang kanilang personal na relasyon. You answer if you want to answer, dahil hindi ka magpapapigil sa pagiging bardagol mo at sa iyong pagiging botangera, dahil doon ka naman binabayaran sa talent mo. Stick to the context of the real issue. Focus to answer about that. Wala kang masagot eh. Ba't mo pinapasaringan si Senator Amy sa kanyang personal na buhay? No, nangangabit si Senator Amy? Nangangabit? Si Bongbong hindi? Sigurado ka? So, hindi po yun ang issue. Pero kung makareact itong si Claire, the bardagulan queen of Marcos na kanyang barker, parang wagas, parang lover siya ni Marcos Jr. The sweet lover. Claire Castro. Kababayan, si Semana Santa sana ngayon, ano? Ayaw ko na sana hambalusin itong si pambansang tagapagtahol ni Marcos. Pero, in the context of proper issue perspective, tamang pananaw sa issue, ipaliwanag mo bakit nagsisisi o bakit mali ang pagsisisi ni Senator Amy Marcos na hindi niya nagagabayan ang kanyang kapatid sa konteksto ng pamamahala sa antas ng pamumuno sa gobyerno, which ang iyong boss na si Marcos Jr., Aling Claire Talaquito Castro,
Talakitok, isda yan, na lumalangoy. Siguro may lumalangoy na isda sa utak niya. Kung ano-anong mga pinagsasabi niya. Naturingan pa naman na tagapagsalita ng palasyo ng Malacanang, para kay Marcos, tagapagtahol niya, gamit ang official platform ng gobyerno at resources ng gobyerno, kung ano-anong sinasabi niya. The issue is a failed government led by a failed president. Failure na presidente, failure pa ang gobyerno, kaya bulok ang nangyayari po at kahirapan ang nararanasan ng taong bayan at ng buong lipunang Pilipino. Iyan ang pagpupuna na pinagsisisihan ni Senator Amy Marcos na hindi niya nagabayan ang kapatid niya when the presidency was given back to their family through Marcos Jr. Kaya nga, yun ang speech ni Attorney Harold Respicio. Ilocano din ito, taga Isabela ito, at Vice Mayor yan doon. At sinasabi niya na nakakahiya itong si Bongbong Marcos Jr. para sa mga Ilocano, sapagkat instead na ibangon niya ang dangal ng mga Ilocano, ang dangal ng Norte, ang dangal ng pamilya nila, ibinangon niya ang pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. At ibinaon ang oportunidad at pagkakataon ng kasaysayan na isa na namang Marcos ang naging pangulo sa katauhan niya, ngunit palpak at bulok ang nangyari sa kanyang gobyerno. Puro pagnanakaw, puro kabulukan, puro katarantaduhan, puro pang-aabuso sa puder, pang-aabuso sa pera at paglalapastangan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yun po ang nangyari. And these are hard realities. Doon nagsisisi si Senator Amy Marcos kung bakit hindi niya nagabayan ng tama ang kapatid niya, not just on the personal aspect, but more on the governance level. Yan ang hindi ina-address nitong parang lover ni Marcos kung makariak, itong si Claire Talaketok Castro, mga kababayan. So kayo na po ang umunawa that Claire Castro and Marcos deserve each other. Anong ibig sabihin po niyan? Yun lang po ang antas na kayang gawin ni Claire Castro, makipagbardagulan, magmaldita at magambog-hambugan ng walang katuturan at walang nilalaman ang mga sinasabi, lokohin at ninlangin ang mamamayan, at ipagtanggol at pagtabunan ang krimen. Ang naghuhumiyaw na krimen ng pagnanakaw, pangungulimbat, pangungurakot, at kabulukan ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yan ang purpose kung bakit nandyan si Aling Claire Marites Talakitok Castro. And she is paid by the millions of pesos mula sa dugo at pawis ng taong bayan, gamit ni Marcos ang buwis para may tagapagtahol siya. Pero the more that Claire Castro opens her mouth, the more na siya ay nagiging sanhi ng lalo pang pagkagalit, pagkamuhi at pagtatakwil ng taong bayan laban sa administrasyon ni Marcos at nila Romualdez na kanyang todo-todo na ipinagtatanggol sa pamamagitan ng kalokohan ng mga pahayag, pagsisinungaling, panlilinlang at mga manipulasyon sa impormasyon. But too late, Claire Castro, naibulgar na po ni Senator Amy Marcos ang ibig niyang sabihin, and may respeto, nagbibigay ako ng respeto personally kay Senator Amy for standing up against her brother in the aspect of governance failure. At pinupuna niya ito. At sana mas detalyado at mas lalo pang categorical at decisive na pagpupuna. At sasabihin niya, kung hindi patitigil itong kademonyuhan sa paligid ng kanyang kapatid na kinokonsinti at tinatanggap at ipinapabayaan lamang ng kanyang kapatid na maganap, ay di pangunahan na niya ang pagkilos ng mamamayang Pilipino para palayasin sa poder ang kanyang kapatid sa mapayapang pamamaraan, subalit matatag na pagkilos ng taong bayan kasama si Senator Amy Marcos. That would be more acceptable to the people kung ganyan na ang antas na aabutin ng pagbibigay mensahe at pagpupuna ni Senator Amy Marcos laban sa gobyerno ng kanyang kapatid at ng pinsan nila at ng kanyang asawa ni Marcos na si Lisa. Evil triumvirate ngang tawag niyan sa kanila. The evil triumvirate of Marcos Jr., Lisa Araneta, and Martin Tambaluslos.
Yun ang lalabanan dapat natin, Senator Amy Marcos, kasama ang taong bayan, upang maganap ang tunay na pagbabago sa ating gobyerno at umusad tayo sa pagsulong sa pag-unlad para sa buong bansang Pilipinas with a new government leadership at panibagong tamang programa na matuwid para sa sambayan ng Pilipino. We will wait for that declaration, Senator Amy Marcos. It's Good Friday dito sa Pilipinas. Ito po yung isa sa inaalala ng Kristiyanong lipunan, yung pagkakaroon ng pagbabalik tanaw at pagninilay-nilay o refleksyon sa naging pagsasakripisyo ni Hesukristo nung siya po ay nandito pa sa sanlibutan at sa Kristiyanong lipunang paniniwala ang kanyang pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. So mga kababayan, nais nating idugtong at iugnay sa ganyang konteksto ang ating pagkokomentaryo hinggil dito sa inilabas na ulat mula kay Congressman Leandro Leveste na noong nakaraang 3 araw pa o mahigit pa, most likely, ay nai-release na po ng ICI or itong binuo nila Marcos na Independent Commission on the Infrastructure or for the Infrastructure, ICI, no? Yung kay Tatay Digong na nagpakidnap o ginamit sa pagkidnap po at illegal na pagpapakulong ay ang ICC, International Criminal Court. Ito naman po sa kay Marcos Jr. at kina Romualdez, itong binuo nila na ICI by virtue of executive order. So natapos na po itong kanilang di umano investigasyon. Subalit bago ito matapos, nag-resign po dyan sila Mayor Magalong bilang consultant. Hindi na po siya nagpatuloy after 1 month. At nakita niya na hindi maganda ang direksyon at hindi maayos at matuwid ang pinatutunguhan ng ginagawa ng ICI. Yung si Secretary Babes Singson na dating DPWH Secretary, ganun din po, nag-resign. At ang kanyang pahayag, nagbabanggit siya na bakit naman magsasakripisyo ako para sa mga kasalanan ng mga taong alam naman natin hindi naman kayang mapapanagot. Ayun, referring to the ultimate objective of the ICI, which is to cover up doon sa pagiging mastermind nila Marcos at Romualdez at yung mga key players nila na nasa alipores ng sindikato nila ay hindi mapapanagot. Kaya may ICI na binuo. At maliban kay Magalong at kay Chavit Singson, yung isa pang miyembro ng ICI nag-resign din. Kaya halos walang natira dyan kundi mga staff. At itong dating Supreme Court Justice na si Andres Reyes, no, na nagpatuloy siya sa kanyang pananatili dahil bata-bata man to ni Lisa Araneta at ni Bongbong Marcos. At syempre, sa likod niyan ng maniobra, isa pa itong ginagamit ni Marcos sa kanilang maniobra ni Romualdez sa pagtatakip at pagtatabon-tabon sa sindikato na nangyari sa DPWH at sa mga flood control anomalies, no? Itong si Secretary Vince Dizon. Yan. So bakit mahalaga po na mag-reflect tayo dito sa ICI report na hindi ipinalabas ni Marcos? Bagamat sinasabi niya na ito ay pamamaraan niya upang ipakita na hindi niya kinukonsinti daw ang pangungurakot at pangungulimbat. Subalit, alam natin na whitewash o paghuhugas at paglilinis at paglilihis ang ginagawa nitong ICI. Una, bakit hindi ito inilabas ni Marcos? Sapagkat alam natin na hindi paniniwalaan ng taong bayan yan. Kung wala dyan sa listahan,
ng dapat makasuhan at mapapanagot ang mga kagaya po ni Romualdez, ni Sandro Marcos, at iba pang mga nangungunang mga mandarambong at mangungurakot na nasa sakop ng sindikato sa Kongreso. Wala dyan sa ICI. So, sigurado tayo na si Romualdez at si Sandro Marcos inabsuelto ng ICI. And of course, how can the ICI include Bongbong Marcos Jr. to become a center of prosecution and case build-up kung ang nag-create sa kanila si Bongbong Marcos for the purpose of cover-up, whitewash, and pag-create ng confusion and cover-up. Diba? So, hindi ka panipaniwala kaya hindi inirelease. At number 2, hinihilot pa nila kung papaano ilalabas na kunwari may big fish. Most likely nandyan si Saldico sa listahan. Hindi natin alam kung in-include yung dating Kulukoy at nagmamaang-maangan pa kunwari pero membro pala ng sindikato ni Marcos at Romualdez itong si Bunuan. Hindi pa rin natin makonfirma kung yung mga bagman runner ni Marcos pina-include niya at pati yung kanyang dating executive secretary na si Lolo Lucas Bersamin, ang apo nito na si Adrian Bersamin na nagsisilbing bagman runner ni Marcos at may direktang instruction siya dito kay Adrian Bersamin. Hindi rin natin masisiguro kung in-include si Undersecretary Jojo Cades, runner bagman facilitator din ni Marcos according to Saldico, sa mga sindikato na transaksyon at mga deliveries ng limpak-limpak to nito nilada malimaleta na mga pera. Si Yusek Traigib Olaybar, si Budget Secretary Pangandaman, no? Dapat ito po si Bunuan, no? Ang dating DPWH Secretary. Nararapat lamang na kung hindi totoo ang pananaw ng taong bayan ay hindi tugma sa katotohanan, na ginawa at binuo ang ICI para i-cover up si Marcos at si Romualdez at nang mabura o mailihis ang criminal trails ng pagdudugtong sa kanila bilang punong salaring kriminal na may pananagutan dito sa mahigit 1 trilyon pesos na pinagnanakaw at pinandambong at kinurakot sa mga flood control projects. Ilabas at ipakita at ipaliwanag ang report, and then ang ombudsman ay magsasagawa kaagad at mag-execute ng prosecution and case build-up plan para mapanagot at maparusahan at mababawi itong mga pinagnanakaw na kayamanan. Hindi yun ang ginagawa ni Marcos eh. No? So, itinago na po sa ilalim ng kama, no? Put under the bed, so to speak, itong ICI final report. So, antayin natin kung ilalabas pa niya o hindi. Pero kilala naman ng taong bayan eh, kung sino talaga ang mga nasasangkot. Siyempre, kung i-hierarchy of presentation yan, ito po yon, si Marcos, si Romualdez. Dapat mag-resign na sila at kasuhan sila sapagkat hindi mangyayari po ang lahat ng mga pagnanakaw at malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong kung hindi ginawang sindikato nila Marcos at Romualdez ang budget sa 2023, 2024, and 2025. 3 budget cycle yan, bawat taon hindi bumababa po sa 1 trilyon pesos ang nawawala na pera. At sa flood control alone, umaabot yan sa humigit kumulang 600 million to 700 million po ang nawawala taon-taon na kinukurakot in the disguise or sa packaging na kunwari may mga flood control pero wala. 1.4 or 1.5 trillion pesos, mga kababayan. Hindi yan mangyayari kung hindi pinapalabas ang budget. Hindi ginagawa ng mga insertions, hindi ginagawa ng mga allocables, at hindi itinago sa unprogrammed
appropriations. Kaya nga under question yan eh. May pending yan na petisyon with the review for certiorari and question of constitutionality and validity sa Korte Suprema. Hindi pa nagdedesisyon. So, yan dapat sana ang ini-expect natin, no? Marcos, Romualdez. Din Sandro Marcos, din sila Dong Gonzales, sila J.G. Suarez, sila Saldico, and then ang mga alipores nila. Binanggit natin sila Bersamin, sila Pangandaman, Ulay Bar, si Adrian Bersamin, si Jojo Cades. Yung hierarchy and interconnection ng elaborate and very organized na pagnanakaw at pangungurakot sa gobyerno in the last 3 years, we do not expect na gagawin ng ICI. Kaya siguro, nag-aalangan si Marcos na ilabas ito sapagkat baka mag-blowback, sumabog sa mukha niya mismo. Tatanungin sa kanya na saan yung itinuturo nila Governor Chavit Singson at ng mga Diskaya na ang anak mo na si Sandro Marcos ay mayroong mga almost 13 billion pesos na mga proyekto na halos hindi makita na. According kay Governor Chavit Singson, ito ay mga dinukot, dinurubo at kinulimbat na mga proyekto sa Ilocos Norte. Nasaan na ang kay Martin Romualdez na umaabot sa 48 billion pesos, mga kababayan, ang mga nahawakan nito na proyekto pero hindi makikita at walang malinaw na patotoo na ito ay napunta sa proyekto. Allocables and insertions po nila ito. No? So, iyan pa lang ay malinaw na kapos sa katotohanan, kulang sa determinasyon na mabuo ang mga kasong ito. Sana ang involvement ni Bersamin sa 3 bilyon mahigit na mga ipinasingit at inoperate nila Trigib Olaybar, nila Pangandaman. At yung mga deliveries ng former 18 soldiers, hindi nga sila pinatawag ng ICI. Hindi na sila kinausap pa, no, para magbigay ng patotoo tungkol doon sa mga naisiwalat ni Ginoong Saldico. So, wala. Niloloko lang ni Marcos ang taong bayan nang sinabi niya na magpapaimbestiga at may mananagot at walang sasantuhin. Kunwari, sa kanyang paglaban kuno di umano sa korupsyon. Sa kanya nagsisimula ang lahat sa kanila ng pinsan po niya. Sana po magnilay-nilay si Marcos Jr. at sila Romualdez at kahit minsan lang nangyayari at hindi pangkaraniwan na nagaganap ang milagro ng makapangyarihang Diyos, ay sana hipuin ang gahiblang konsensya ni Marcos at Romualdez at magdeklara sila ng voluntary resignation. At nang sa ganon ay haharapin nila ang krimen at pananagutan na ginawa nilang mga malawakang kasalanan sa pangungulimbat at pangungurakot nila sa kaban ng bayan. That would be more meaningful para po sa taong bayan na marinig kaysa report na yan ng ICI na walang katuturan, walang kabuluhan. There's no value of honesty and integrity to that report. Kaya siguro nag-alangan si Marcos na ito ay kanyang ilahad sa publiko. Well, baka hinihilot pa at ginagawan pa ng paraan para lukuhin ng todo at linlangin at bulabulahin ang taong bayan. Parang ganito din yan ang mangyayari sa Senate Blue Ribbon Report Committee report ni Ping Lacson. Sila lang naniniwala, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si Tito Soto, sila Rapi Tulfo siguro, sila Risa Hontivero, sila Pangilinan. Sila lang ang naniniwala sa dinadrama-drama at dinidribble-dribble na Senate Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson. Walang pinagkaiba yan sa walang kredibilidad at walang kabuluhan at sayang lang ang ginastos na pondo ng mamamayan dyan sa ICI report na yan ni Marcos na itinago niya lang. Sabi ni Congressman Leandro Leveste, mahigit ng 3 araw na nasubmit o baka mahigit pa
ang naturang final report kay Marcos, pero silent. Tahimik, nada, deadma si Marcos. Alam na natin kasi walang kabuluhan, walang halaga, at ang lahat puro lamang pasakali at pambobola upang lukuhin at linlangin ang taong bayan. Yan sana ang maging aral kay Marcos, na ang panloloko, pagsisinungaling at mga pagnanakaw ay mga kasalanang hindi kailanman maitatago at mapagtatakpan. Kaya nga tinubos yan ni Jesucristo sa cross. Pero inuulit pa rin ni Marcos at nila Romualdez, at ang epekto niyan ay ang pagkalugmok ng buong sambayan ng Pilipino at ang pagkabulok ng ekonomiya at kabuhayan at ang pagbagsak ng lipunan dahil ang gobyernong umiiral sa Pilipinas sa ngayon sa ilalim ni Marcos at Romualdez, gobyernong hindi naglilingkod sa mga mamamayan kundi gobyerno na ginagamit nila ang poder at ang kapangyarihan at pera para sa kanilang personal na pagpapayaman at personal na mga pagwawaldas. Mananagot din sila at darating ang paghuhukom para dito kina Marcos at kina Romualdez.